So, hello guys! Sana naman kaya tayo gagala nito. So, nagpunta na tayo nung nakaraan sa Pampanga and syempre, papahuli pa ba ang Tarlac dahil magkatabi lang sila? Tara na at gumora dyan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang ganda, 'di ba? Para akong nasa ibang bansa. So, nasan ba tayo ngayon? Nasa Goshen Land or Goshen Resort and Hotel po tayo na matatagpuan sa Barangay Lourdes, Bamban, Tarlac. Na kung saan, kung mapapansin nyo, 'di ba? Very obvious naman, parang may pagka-European style yung kanilang architecture. Para siyang Greco-Roman inspired na infrastructures. Yun yung kanilang ibinibida dito. And actually, since malapit lang siya sa Pampanga, around 15 minutes lang from National Airport ng Clark, talagang accessible siya sa mga turista. That's why kung magre-research po kayo ng mga day tours about the two provinces such as Pampanga and Tarlac, lagi silang magkasamang dalawa. Dahil sobrang lapit lang nila sa isa't isa. Kaya talagang super accessible talaga kapag magvi-visit ka ng dalawang probinsya na ito dahil na magkalapit lang sila. Yan, 'di ba? Ang daming amenities, may power pa si ate mo. So, ayan po yung ilan sa mga magagandang infrastructure nila. Kaya kailangan talaga dito, lalo na yung mga girls or mga couples natin dapat naka-OOTD talaga kasi panalong-panalo, pang Instagrammable ang kanilang mga infrastructure. And actually guys, sulit naman na yung ibabayad nyo na 150 pesos. Bakit? Yung 150 pesos na po na yun ay room for entrance tour na para sa buong resort. Pero, hiwalay pa yung bayad sa swimming. So, kung gusto nyo mag-swimming guys, mag-ready kayo ng entrance fee nila for about 200 pesos for adults. And syempre, may discount din yun sa mga bata and sa senior citizen. So, ano ba yung mga nagustuhan ko ditong part ng lugar? So, actually, tahimik siya and at the same time, yun nga, ang ganda ng kanilang mga infrastructure. So, kung makikita nyo po dito sa video na inaakyatan ko, meron din siyang magandang view galing sa taas na makita yung ilan sa mga parang kabundukan na natitira sa Tarlac. Ayan, di ba? Paka! Di maganda dito. Gusto ko dito. Ayan, tara, isasama ko kayo sa loob ng Goshen Resort para naman makita nyo kung ano ba yung mga pwedeng lugar or spots na pwede nyo pag-videohan at pag-picturean. Sobrang dami talaga, as in, mapapagod yung jowa mo kaka-video and picture. Stop. Tingin dito. Go. So, kung plano nyong pumunta dito sa Goshen Resort, pumunta lamang kayo sa website nila or sa FB page nila para makapagpa-reserve. And yes, pwede po kayo dito mag-overnight guys. Pero syempre, depende ang fee or yung rate doon sa kukunin nyo na lawak or area ng ating room. So, tara na. And syempre, don't forget din na tignan yung itinerary na pinupost ko sa FB page ko. So, nandyan yung link, guys.
Itong susunod naman na pupuntahan natin ay huwag niyong kakalimutan sa inyong listahan dahil isa ito sa mga pinaka pinupuntahan ng mga turista na pilgrimage sites daw sa Central Luzon. So ano nga ba ito? Ito ay ang Monasterio de Tarlac na kung saan ito ay Catholic monastery sa harap or sa taas ng Mount Resurrection na isang part ng Zambales Mountain Range sa Luzon. At guys, sa sobrang taas nito, kailangan magdahan-dahan paakyat kasi sobrang matarik siya. Itong Monasterio de Tarlac ay matatagpuan sa Barangay Lubigan ng San Jose, Tarlac. Konting trivia mga be, itong simbahan na pinapakita ko sa inyo ay hindi pa pala ito yung simbahan na kung saan nakalagay ang relic or totoong relic ng krus ni Jesus. So, itong simbahan na to actually hindi na nila pinapapasukan ng mga tao or hindi na pinagsasambahan dahil medyo marupok ang pagkakagawa niya. Sobrang lawak at laki nga ng Monasterio de Tarlac kaya mapapagod ka talaga at be ready lagi sa paglalakad dahil ang Monasterio de Tarlac ay may 278 hectares ng kabuuang lupa and actually part nito ay ang Tarlac Ecotourism Park na isa sa mga project ng mga former congressman na si Jose Yap. And pagpapasok po kayo sa Monasterio de Tarlac ay may entrance fee ito na 50 pesos and open siya ng araw-araw from 7 a.m. to 6 p.m. Bakit nga ba dinarayo ng sobrang maraming turista ang Monasterio de Tarlac? Dahil dito lamang po nakalagak ang totoong relic ng cross ni Jesus Christ nung siya ay namatay. Kaya dito sa pinapakita kong video, actually nandiyan po nakalagay talaga yung relika ni Jesus Christ. Pero hindi lang po namin nakita dahil walang nag-a-assist during that time. Pero pwede daw makita, guys. So kami ay dumaan na rin sa kanilang City Hall at dahil malapit na dito ang aming pupuntahan na kung saan makikita natin at iba't ibang exhibits at arts sa Tarlac. At ito ay ang tinatawag na Diwa ng Tarlac Convention Center na matatagpuan sa Romulo Boulevard, San Vicente, Tarlac City. Yun nga lang guys, wala kayong masyadong makikitang video sa mga susunod dahil hindi po pwede mag-take ng videos doon. So, nag-picture-picture na lang kami. So, kung makikita nyo dito guys, sobrang ganda ng lugar and at the same time tahimik. And libre lang po ang entrance fee dito. So, makakita tayo ng different na mga artworks, paintings, at different exhibits. Yan, yung mga ginamit ng mga sinaunang tao sa Tarlac before. At syempre, yung mga plano pa sa Tarlac. Kaya, this is a must-visit site din sa inyong itinerary sa Tarlac. Napagod na nga kami sa kakaikot sa Tarlac kaya naman umuwi na kami at dumaan kami sa Pampanga pero naisip namin na bakit hindi kami dumaan sa Arayat, Pampanga saan ay makikita
makakakita tayo ng isa sa mga tourist spot na tila ba para tayong nasa Cambodia. Kaya naman tinagurian itong Little Cambodia of the Philippines. At ito ay ang Bali Batu na matatagpuan sa Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. O, diba? Pak na pak, guys. Dapat nakapang-aura din kayo dito kasi sobrang gandang tignan at Instagrammable yung bahay na bato na ito. So, konting trivia muna tayo guys. Itong Angkor Wat-like structure na ito or itong Bali Batu ay ginawa ni Jesus Padilla noong 1970s. Isa siyang local artist at kilala siya bilang Apong Susing ng kanyang mga pamilya o di kaya kaibigan. So, ginawa niya itong bahay na bato na to dahil yung kanilang bahay noon ay gawa daw po sa bamboo and wild grass. So, alam naman natin guys na madaling anayin yon. So, natakot si Apong Susing na mangyari yon. O di kaya, ang pinakakinakatakutan talaga niya, masunog agad yung kanyang bahay. Kaya naman, dala ng malapit sila sa Mount Arayat, kumuha sila ng semento at ng mga bato galing sa kabundukan para magawa itong bahay na ito. So, it took him almost 40 years para lang matapos yung Bali Batu na ini-enjoy ng mga turista ngayon. Open nga po ang Bali Batu every day from 7 a.m. to 5 p.m. And may entrance fee din sila na 50 pesos per person. And actually guys, open din sila for photoshoot. Nung pumunta kami during that time, merong magpo-call na nagpo-photoshoot sa kasal nila eh. Ayan. So, which is okay naman talaga siya. Lalo na kapag gusto nyo na medyo may pagka-rustic o di kaya parang kakaiba yung motif ng inyong wedding, diba? So, sana all. Siguro, payo ko na lang sa inyo is magdala kayo ng insect repellent, lalo na ngayong tag-ulan dahil sobrang malamok guys sa loob.